Simula August 6, bawal na sa Metro Manila ang mga provincial bus mula sa Cavite at Batangas. Umaalma naman ang ilang bus operator sa planong ito ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority. Hindi raw tamang isisi sa kanilang pagkakabuhol-buhol ng traffic sa EDSA. Mas kakaunti raw ang kanilang bilang kumpara sa mga pribadong sasakyan. May report si Julius Segovia. Karamihan naman sa mga Pilipino talagang nagbabas, mga mahihirap, bakit naman pinubunto nila sa bus? Samantalang ang bus marami nakikinabang, mga public utility, hindi katulad sa mga private, yung isa, dalawa. Ngumangawa ang ilang bus operators sa bagong patakaran ng MMDA. Simula kasi August 6, hindi na makakabiyahe ng Metro Manila ang mga pampaserong bus na galing Cavite at Batangas. Wala pang 15,000 ang mga bus na bumabiyahe sa kahabaan ng EDSA kada araw. Kung tutuusin, higit 5% lang ito ng mahigit 250,000 sasakyang dumaraan sa naturang highway. Sa datos ng MMDA, mga private vehicle ang bulto ng mga sasakyan sa EDSA na aabot sa mahigit 210,000 ang bilang. Pero mga bus na pasaway ang sinisisi di umano ng ahensya sa buhol-buhol na daloy ng trapiko. Hindi naman kami ang talagang nakakasikip ng EDSA Kasi kami ikot lang na ikot dyan sa Pasay Rotonda. Ang iba, wala namang masyado ritong linya na EDSA Loton. Ipinagtanggol naman ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang bagong patakaran na may bas-bas daw ng LTFRB alinsunod sa inamyendahang prangkisa ng mga provincial bus. Yung sinasabi po ng ilang operators, bakit hindi yung private vehicles now? Siguro kayo makakasagot nun. Pag sinabi mo sa private naman, sabihin, ba't hindi yung bus? Kasi ang perception, yung overcapacity natin attributed to big vehicles. Ito yung public service Ito yung dapat maisaayos bahagi ng pag-modernize ng public transport system. Kanina, ibinida ni Tolentino sa mga operator ang anyay makabagong Southwest Terminal kung saan gagarahe ang mga bus na galing Cavite at Batangas. Dito na sila magbababa at magsasakay ng mga pasahero. Kada 15 minuto ang alis ng bus. Pero hiling ng mga bus operator, mas iklian ang interval lalo na kung rush hour. Bukod sa bus, isusunod na rin daw ng LTFRB ang planong wag nang makabiyahe sa Metro Manila ang mga AUV. Paliwanag pa ng LTFRB, walang magbabago sa pamasahe pero mapapamahal kung magdadalawang sakay ka papasok ng Metro Manila. Siguro matatagdagan, baka madagdagan ng konti dahil kunyari pupunta ka ng Heritage, matatagdagan kasi kung magsasakay ka pa ulit from here to Heritage na dati isa na lang. Kung MMDA ang tatanungin, bigyan daw sana muna ng pagkakataon ng bagong patakaran na maipatupad bago almahan. Hindi raw band-aid kundi long-term solution ang nasa isip ng ahensya sa pagresolba sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Kaya pasensya na raw muna sa mga maapektuhan dahil para rin naman daw ito sa ikabubuti ng nakararami. Julius Segovia, GMA News.